Hi guys, good morning. Good morning to everyone. Welcome to another vlog, mga syala. Ayan, kumakain lang ako ngayon. Ito yung aking pre-workout meal bago ako pumunta ng gym. I have oats. Akala ko guys, yung oats na nabili ko sa Costco ay lalagyan ko lang ng tubig, mainit na tubig and then maluluto. Di pala, kaya parang sumakit yung tiyan ko nung una kong kinain ito. Niluto ko siya guys for 10 to 14 minutes sa pot, and then nilagyan ko siya ng peanut butter and tingnan nyo guys, peanut butter and blueberry. Ganun. Sarap naman in fairness. And ito yung aking protein. Hilaw siya nung nabili ko sa Costco pero marinated na. Much cheaper siya kaysa sa luto na. Tapos in-air fry ko lang roast yung settings na air fried sa air fryer for about like 15 to 18 minutes, mga ganyan. 350 degree Fahrenheit. Yun. Babasa-basa ako ng comment. Yun lang. Sa new subscriber, welcome to this channel, guys. Sana magustuhan nyo. Charis, maski hindi na ako madalas nagbablog. Minsan sa isang linggo, minsan medyo busy lang guys kasi alam nyo naman sa acute hemodialysis medyo unpredictable talaga yung schedule ko. Hindi ko to nagugustuhan yung ganito. Either mag-chronic ako o maghanap ako ng ibang trabaho. Charis. After 1 year guys, syempre. Tapos nga, magbabakasyon ako ngayong July or August, hanggang August. Kaso kinancel ko. Sabi ko, magbabakasyon ako ng na lang. Yan, papunta tayo ng ngayon guys, ng gym. And kakatawag lang ng clinical coordinator sa akin. Kung gusto ko daw mag-pick up. Siguro na niya, nakita niya na parang 3 days off ako. Pero dili guys, parang nakaset na yung utak ko na hindi ako magtatrabaho for the next 3 days. At saka maglilipat din ako ng paunti-unting, ano nangyari dito? Paunti-unting mga gamit sa new house, mga ganun. Lagay natin dito yung bag natin. Medyo mainit ngayon na. I mean, yung loob ng car ko. Hindi naman mainit dito sa sakto lang. Kagaya kahapon na sobrang init. So yun. Inisip ko rin kung magpipick up ko o hindi. Kaso, Scolert. Tama na muna yung sobra-sobrang hours for now. Alam nyo guys, simula nung maglipat ako dito sa Houston, at saka yung time bago ako maglipat dito sa Houston, sinabi ko sa sarili ko na magpipick up lang ako or mag-work lang ako ng sobra-sobra if meron akong upcoming travel na kailangan kong bayaran, like yung ticket kung gusto kong mag-fly ng business class and I need to upgrade my economy ticket into business, or I need to purchase kita ko ng airplane. Excited na ako. 2 weeks na lang, lilipad na naman. Shalak. Pero hindi long haul. Dito lang within the United States. Kita with friends na galing UK. Bibisita sila dito. Anyway, yun. Mag-overtime lang ako pag may gusto akong bilhin gamit. Meron akong gustong bayaran na vacation like hotel, mga plane tickets. I really wanted, like for example, na business class fare. Mag-work talaga ako overtime for that. Pero para magpagod ng sobra-sobra consistently ay hindi na yun. Parang I feel na hindi siya worth it. Siya luck.
Hindi rin naman ako nag-aambisyon na parang yumaman ng sobra. Wala namang yumayaman sa pagiging empleyado. Ayan. Sa mga nagtatanong pala kung bakit ako, anong tawag dito? Bakit ako maglilipat ng bahay from into bahay from an apartment, kung magre-rent ba ako ng room yes, magre-rent po ako ng room sa isang kaibigan na komportable ako. Komportable. Hopefully this will be different situation. Hindi kagaya nung nangyari nung 2023 nung nung bago pa lang ako sa Ohio. Sige na guys, let's go to the gym. I was invited na mag-overtime ngayon kasi sabi ko, dili, uy. Kasi kanina yung pagkagising ko guys, yung nagising ako ng siguro mga 10 or 11 o'clock. As in, pagod na pagod yung katawan ko guys. Hindi siya pagod na napagod ako sa work, but you know, our body really needs to heal. You know, kailangan natin ng sapat na panahon, pagkain, pahinga, and time, peace of mind from work. Diba? Para mag-heal yung ating katawan. O siya, sige na guys. Ito, may sobrang tangkad dito guys. Siya, oh my God. Talagang makapit na bit ko, Charis. Siya, sige na. Siya, lock. What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine. Gave it my best, but I don't need one more try. Cause, baby, I'm all out of hope. Could I find it when I go? Think we're only here to stay alive now. Funny, we ran out of kicks. Now you only make me sick. Think we're. Hi guys, Sherlock. Magbablog sana ako ngayong araw ng full day. Kaso, na-disappoint ako nung pagkatapos ko mag-gym guys. Nakakaloka. Kasi, kakagaling ko lang, kakatapos ko lang shopping or konting lang sa Kroger, konting grocery. Nawala yung ko guys sa gym. Diyos ko Lord, sana may magsauli. Bukas pupunta ako ng maaga. Let's see, sana may magsauli. Diyos ko Lord. Nawala yung battery ng DJI ko na to. Tumatagal naman to sa akin, kaso mas maganda pa rin yung meron kang backup battery guys. Diyos ko Lord. Disappoint ako. Sabi ko sana kung pinick up ko na lang or nag-pick up na lang ako ng hours, kung tinanggap ko na lang yung overtime na in-offer sa akin nung tumawag yung head namin, is that baka hindi pa ako nakapunta ng gym, hindi pa ako nakapag-sauna, at hindi pa nawala yung aking yung aking battery. Lord. Everything happens. Nung nakauwi na ako, inisip ko na lang na everything happens for a reason. Baka pag tinanggap ko yung overtime or extra hours na yon, ay mas lalo pa akong there's something, or there's a reason kung bakit hindi ako or hindi ko tinanggap yung overtime na yun. Malay mo, mas mapahamak pa ako, di ba? Ma-aksidente or kung ano man. Huwag naman sana. Di ba? Nakakaloka. First or second time, first time ko ata na hindi ako tumanggap ng overtime, na hindi ako na-guilty guys, na parang, parati kasi kapag nagde-decline ako ng overtime, nag-iisip ako ng sayang yung pera, sayang yung money na dapat sana kikitain ko na, kasi over 40 hours na ako. I'm over or beyond that, kasi dito sa Amerika, if you work beyond 40 hours, any hours that you work,
within that week, that is more than 40 hours, will be paid time and a half and plus pa yung mga incentives na ino-offer nila. Sometimes they offer call pay, mga ganyan, or whatever. Or kaya weekend differential, mga ganon. So, yung mga ganong aspeto is that nakakaano talaga, nakaka-guilt na dapat sana kinita ko na. Pero, ang perception ko kasi dito, or sa ngayon, sa pagpipick up ng overtime or pagpipick up ng extra hours or dagdag kita is that kung wala naman akong matinding pangangailangan, mas pipiliin ko na lang ipahinga yung sarili ko para hindi tayo umabot or mag-lead to burnout. Kasi every time that you work more than 40 hours tapos wala namang matinding pangangailangan, usually that can lead to burnout or yung parang pagiging irritable sa work. Kapag irritable ka na sa work, tapos parating mainitin yung ulo mo, tapos marami ka nang nakakalimutang hindi gawin, o kaya pag tinawag ka lang ng isang pasyente, parang iritang-irita ka na. That is a sign of burnout. You know, yung katawan natin is kailangan ng pahinga, hindi lang ng tulog. Kasi dati ang paniwala ko dati, okay lang, sige na mag-overtime tayo ng mga 70 hours, 60 hours per week, mga ganun. Umabot tayo ng mga per paycheck ng mga 120, 140 hours. Mga ganun, di ba? Para kumita ng sobra-sobra. Okay lang yon, basta nakakatulog ka ng maayos, mga ganun. Hindi lang naman ganun yung pagpapahinga, is that you also need to like do things that you really love most, in which in my case, I love to go to the gym and do some boy watch. Ay, joke lang yun. So yun, in-share ko lang sa inyo na since more than 3 years na tayo dito, ay hindi na ako parang, ngayon ko lang talaga naramdaman na hindi na ako nagigilty kapag nagde-decline ako ng overtime. Kasi dati, of course, nung mga bago-bago pa ako dito, it's really hard to resist overtime because you're being paid like time and a half, kung minsan twice pa nga. So, iisipin mo talaga na parang sayang naman, di ba? Ikaw nga na meron kang opportunity na kumita ng ganitong pera, why not grab it, di ba? So, hanggang sa dumating sa, yes, nakakapag-decline ako ng overtime, pero nagigilty pa rin ako. Sabi ko, sayang, sana tinanggap ko na lang yung overtime para meron akong extra pera or mas mataas yung sasahurin ko. Pero this time around, parang ngayon ko lang talaga na feel na parang kanina yung parang tumawag, yung parang ano talaga, no, I'm not gonna do overtime or I'm not gonna pick up hours. Parang firm. Mayaman. Hindi naman mayaman, guys. Yung parang ano lang, the money that I am getting today, with all of the savings that I have and investment that I have, I think sobra-sobra na siya sa aking pangangailangan, in which one of the reason din pala kung bakit ako makikipag-share or magre-rent sa kaibigan ko na nakabili ng bahay is that tapos hindi pa niya mura lang, as in mura lang talaga niya binigay. Ewan ko nga, parang kayang-kaya niya naman kitain yung ibabayad ko sa kanya, pero I don't know, let's see, baka I think it will be okay kasi kasi masyado kaming close na umaabot sa point na minsan, yung parang wala na kaming ilangan sa isa't isa. Pumapasok siya sa space ko ng wala naman akong okay lang sa akin, and then pumapasok ako sa space niya, for example sa apartment niya, nang wala namang problema. Like literal na parang I'm okay. Pag mayroon siyang mga nakakalimutan or may nakaligtaan or may ipapacheck siya sa apartment niya,
ina-allow niya ako, ginagrant niya ako ng entry. Even with the password ng apartment niya, binibigay niya. So parang siguro kampante siya na hindi ako magnanakaw. Charis! So parang yung hopefully, sabi ko, before pa lang, hindi naman ako yung nag-offer. Siya yung nag-offer siya sa akin na kung gusto ko daw mag-rent. Pinag-isipan ko talaga ng matagal, guys, bago ako nagdesisyon na parang sige na nga, sabi kong ganun. Okay, mag-rent na ako sa'yo. Kasi yung naisip ko talaga, kasi yung perang ibibigay ko sa kanya, parang kakarampot lang, like, kayang-kaya niyang i-overtime, guys, or kayang-kaya niya, parang, Diyos ko, Lord. Sa dami ng kayamanan niya. Charik. Yun na nga. Tapos, yun. One of the reason din is that in the coming years, mas dadalas ako sa Pilipinas. So, the more money I can save towards savings, towards purchasing a ticket kada uwi ko sa Pilipinas, much better. Kasi baka after 5 years or 6 years, mas dadalas ako sa Pilipinas. My mother is already like retired, like 63 or 64 years old already. So, yung age na yon, hindi ko naman sa yung parang inuunahan yung Diyos that, time will come, lahat naman tayo ay machuchugi, darating yung panahon na period na tayo dito sa mundo or mawawalan na tayo dito sa mundo. But with her age, patanda ng patanda, 'di ba? I want to spend more time with my family. And at the same time, I also want to spend time building my future. So parang mahahati yung oras. Ayoko din namang i-give up yung pagtatrabaho ko dito sa US kasi nga, syempre ang daming gustong pumunta dito sa US tapos ako ayaw ako, 'di ba? Uuwi ako ng Pilipinas. Ano namang mangyayari sa akin kung uuwi ako ng Pilipinas? So ang plano ko is that I will work here and at the same time I will travel to the Philippines more frequently than usual. And the more money na mapupunta, the less money na mapupunta sa bills, better, para yung nasisave kong money from all of those bills na binabayad ko sa apartment, sa kuryente, or kung saan man, is that mapupunta na lang sa price ng plane ticket, di ba? So, and yung bakasyon sa Pilipinas, mas dadalas. So, yun, much better pag ganun. Diba? At saka kapag ginusto kong mag-stop ng work, diba? And then, magstay sa Philippines for like 2 months, at least konti lang yung babayaran kong bills dito. Yun lang yung renta, tsaka yung minimal payment na paghahatian namin sa kuryente. In which, yun, mas gusto ko yung ganun. And hindi ko rin alam kung hanggang kailan na lang ako dito sa United States of America. Hopefully, tumagal pa siya ng mga 10 years, 12 years, and 13 years hanggang sa makaipon ako ng bonggang-bongga and then makapag-settle na sa Pilipinas afterwards. Pero for now, yun yung parang matinding reasons ko talaga. Diba? So yung babayaran kong renta, presyong pangkaibigan talaga. Uy. Tsaka, parang hindi na ako guys, anong tawag na to? Basta, itong job na to nga na hemodialysis nurse guys, hindi ko alam kung hanggang kailan na lang ako dito tatagal. Kasi, yung on-call grabe, as in, hindi siya mabigat yung trabaho, hindi talaga mabigat as in, cool yung trabaho. Hindi rin mabigat yung on-call, pero nakakairita siya because it is happening like every week na meron kang on-call. So parang, ewan ko nga ba. Mas gugustuhin ko pa ng mabigat na trabaho tapos walang on-call. Mga ganon. Dapat siguro nabobore na rin ako. Sa hemodialysis, kakaupo, kakatitig ng machine.
alarm, reset, alarm, reset. Mga ganun, di ba? Di ka ba mabubuang? Winarningan na ako ng ng iba kong mga kaibigan na kuday, emergency department nurse ka, tapos mag-hemodialysis ka. Tapos, mabubuang ka talaga, uy. Sabi nila, di ba? Wala akong ginawa doon. Mag-prime, alarm, reset, pack, bicarb, empty, bicarb, pack, empty. Ay! Diyos ko, Lord.